So sa Ephesians chapter 4, so medyo maraming mga mahal na kapatid, sapagkat nais kong makita ang buong konteksto ng bagay na ito. Ephesians chapter 4, verse 1 to 16. Sa English na lang muna, mga mahal na kapatid. Sabi rito, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, and even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, and one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So mayroong kaloob na ibinigay ang Panginoon, mayroong biyaya na pinagkaloob sa bawat isa, mayroong sukat. Wherefore he says, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men in cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together, and compacted by that which every joint supplies, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Can we say amen? At tayo po ay makakayuko minsan pa, at tayo po ay manalangin sa Panginoon at pagkatiwala ang bagay na ito na siya ang magpapala sa bawat isa sa atin. O dakila naming Diyos, aming kapong pinupuri, aming kapong pinapasalamatan, at patuloy na itinataas sa oras na ito sa aming kalagitnaan. Lubos po kami, Panginoon, na nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ay muli na pinagtipon mo po ang bawat isa amin upang kami po muli ay busugin ng iyong mga salita, upang kami po muli ay makainom ng tubig, Panginoon. At kami ay patuloy na masuplayan ng kalakasan, Panginoon, upang kami ay makapagpatuloy sa buhay paglilingkod na ito. Kaya sa oras na ito, Lord, lubos ang aming pasasalamat sa iyo, sapagkat mayroong mga mananampalataya, at alam ng bawat isa amin na mayroon kang pangtatawagin sa mahuling araw na ito, sapagkat kung wala ka nang tatawagin, Panginoon, marahil ang pag-agaw ay nalalapit na. Para kami ay agawin, para kami ay baguhin ang aming pangangatawan, which is mainam din sa bawat isa amin. Kaya Panginoon, sa oras na ito, habang kami naghihintay sa iyo, ay gawin po namin ang iyong kalooban sa bawat isa amin. Sabi mo nga, Panginoon, hallelujah, na ang iyong pagkain ay ang gawin ang kalooban ng Ama. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, ang aming pong ginagawa, aming pong kinakain, Panginoon, hallelujah, ang paggawa ng iyong kalooban. Kaya sa oras na ito, Lord, lubos po ang aming pasasalamat sa iyo, tinataas ka namin, at aming pong pinagkakatiwala sa iyo ang mga oras na lilipas habang aming pong pinag-uusapan ang paksang ito na yung binigay sa bawat isa amin. Kaya Panginoon, ikaw po ang nagpapala, ikaw po ang nagbibigay ng satisfaction sa bawat isa amin. Kaya Panginoon, ang lahat lamang po ng kapurihan, lahat ng pasasalamat ay aming pong binabalik sa iyo at pinagkakatiwala sa iyong banal na pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Ating palakpakan po ang ating Panginoon at malaya po kayong makakaupo sa oras na ito. So, salamat sa Panginoon sapagkat sa kabila na medyo ang ating panahon ay napakainit, mga mahal na kapatid, ay nandyan tayo para magtiis alang-alang sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, blessed morning mga mahal na kapatid sa bawat isa. So, it's good to see you sa dakong ito, mga mahal na kapatid, and it's good to be in the house of the Lord.
So, nandito pala ang ating kapatid, Brother Intoy. Salamat. Dahil ang akala ko ay nandun pa rin siya sa Baguio. So, salamat sa Panginoon. At nais ko ring ibigay ang ilang announcement sapagkat nung nakaraang linggo ay nagkaroon po kami ng meeting, yung mga nanay, yung mga mayroong asawa. So, salamat sa Panginoon sapagkat naging matagumpay naman po. At noong nga pong ibinigay sa akin yung toka na ito na ako yung mangunguna sa women ministry, mga mahal na kapatid, ay nag-isip ko na ano kaya yung gagawin ko sa mga nanay na ito. At dumating yung ilang mga buwan hanggang sa naging taon. Sabi ko, at ang ginagawa ko ay nagbibigay na lang ako ng ilang mga salita kung kailan mayroong dumarating na inspirasyon. At nung nakaraang buwan, mga mahal na kapatid, ay naglagay ng inspirasyon ng Panginoon sa puso ko na magkaroon na ng meeting at kumustahin yung mga nanay sa kanilang kalagayan. So nangyari po last Sunday at hindi naman nagkataon, mga mahal na kapatid. So yung pala ay Mother's Day din. So ang lahat ng ito ay ang Panginoon ang nagtatalaga. So ang ilang mga bagay ay aming napag-usapan, mga mahal na kapatid. At tinanong ko sila, so hindi ko po ito pinaghandaan noon na magkakaroon ng ministry na mga ngalaga o kaya magbabantay o kaya magluluto ng mga pagkain na ito na ating pinagsasaluhan kada linggo. So hindi ko po yan pinaghandaan, mga mahal na kapatid. At habang nandun na kami sa meeting, ay kusang nandun na lang, bigla kaming naparoon doon sa bagay na yon at aming napag-usapan na magkaroon ng ministry yung ilang mga nanay o kaya yung ilang mga kapatid natin na mayroon ng asawa. At tinanong ko sila at sila naman ay willing na gawin ang bagay na ito na maging tagapagluto na natin dahilan hindi rin po madaling bagay yung pagluluto. So nandoon, mga mahal na kapatid, naging matagumpay yung meeting namin. Kaya kanina ay nasimulan na, mga mahal na kapatid, at nagkaroon na tayo ng bagong mga tagapagluto, liban sa ating mga kapatid na brother, Paintoy, sa kanyang pangunguna. So si Paintoy pa rin naman yung mangunguna, mga mahal na kapatid, sa bagay na yan. So ang ano na lang natin ay magkaroon ng coordination sa mga nanay, sa mga may asawang sister, makapag-coordinate kay Paintoy, sila yung sa pagkain. At nandoon kanina, so alam ko nakakapagod Ate Jane, dahil si Ate Jane po, asawa ni Kuya Ninoy, ang chief cook natin kanina sa pagluluto ng ulam. So salamat sa Panginoon sapagkat kahit nakakapagod, ay alam ko na ito ay kasiyahan ninyo na gawin, na maglingkod sa Panginoon. So yan po, mga mahal na kapatid, so new setup. So nawa ay kung kalooban ito ng Panginoon ay magiging successful ito at hindi po ito magiging kabigatan. So kung meron pang mga nanay dyan na gustong tumulong at magpagamit sa Panginoon, so dahilan yung chief cook natin na para magluto ng ulam ay 3, so pang-4 na si Paintoy. So kung meron pang dadagdag para maging may karoon din ng pahinga, yung ilang mga nanay na tagapagluto natin mas magiging mainam. So ayon lamang po ito sa kagaanan ng ating mga puso na gawin ang bagay na ito. So yan po, mga mahal na kapatid, mayroon na tayong new setup at mamaya ay hindi ko muna announce kung ano yung ulam natin. So para yung iba na hindi nakakalam, ma-surprise din kayo. So alam ko yan ay pinagpaguran ng ating mga kapatid. Tanggapin natin yan at pagsaluhan natin mamaya ng mayroong kasiyahan sa ating mga puso. So pwede ba nating palakpakan ating Panginoon? So announce ko rin, mga mahal na kapatid, na sa mga deacon natin, so bibigay ko din sa inyo yung bagay na ito, na kung kaya po natin ay every 20 minutes or 30 minutes ay check natin yung mga bata doon sa likod. Dahil napakahirap i-handle ng mga batang ito. So kinakailangan nila na mayroong, kumbaga, kinakatakutan yung mga batang ito para makinig sila. So sa mga deacon natin, huwag kayong mag-alinlangan na takutin yung mga bata na yan dahilan yan ay part ng kanilang paglago. Dahilan kung walang katatakutan yung mga bata na yan, so mas masakit sa ulo kapag sila ay lumaki na walang pagkatakot, mga mahal na kapatid. So alam ko nandyan naman yung kanilang mga magulang. Pero sa panahon kasi na nandoon sila sa
mga teacher natin, so wala yung mga nanay at tatay na nagmo-monitor sa kanila, so malaya po silang gawin yung napakaraming bagay. So kanina nga ay kung ano-ano yung ginagawa nila, so kaya sa mga deacon natin ay kung kaya nyong saglitan, kung kayo ay nadarama nyo, pumunta roon sa likod, so tingnan ninyo, bantayan ninyo, para masuportahan din yung mga nanay natin na bumabantay doon, mga mahal na kapatid. So salamat din po pala mga mahal na kapatid sa mga kapatid natin nag-provide ng monitor doon sa likod. So yun ay purpose nun natin mga mahal na kapatid para ma-monitor kung ano yung nakikita doon sa baba, yung mga nakikinig sa baba, para hindi na po tataas baba yung mga deacon natin na minsan ay nakapagbibigay pa ng ilang mga, sabihin pa natin na kaunting distraction. So para malimitahan na, para ma-monitor ng ating Sister Jenica na nandoon na nagmo-monitor sa ating live streaming at the same time doon sa baba. So para kung ano man yung nangyayari doon sa baba, nakikita na natin dito sa taas. So salamat sa Panginoon, sa pangpalakpak sa Panginoon. So kahapon lang po namin binili yan ni Brother Joshua at saglit lamang yung pagpunta namin sa Pili. At salamat din sa salapi na nagamit. So salamat din po sa bago nating tagatugtog ng gitara, Brother Onyok. So sa kabila na ikaw ay nangangapa. So sa susunod na linggo, so dito ka na sa unahan. So para maalis na yung stage fright ng ating kapatid at mag-guide din ng ating mga kapatid na nandito, Brother Billy and Sister Chichi. So salamat din, meron na rin tayo nagmo-monitor ng sound system. Kahit hindi pa man siya gamay na i-monitor yan, so nandyan siya para magbantay sa atin. So meron ka ding karelyebo dyan, pwedeng si Brother Dante o kaya ikaw, kung meron kang ginagawa, Brother Edison. So salamat sa Panginoon, at sa Panginoon lamang po ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat. So pwede ba nating palakpakan natin Panginoon? Habang may oras pa, mga mahal na kapatid, ay tayo pa ay magpasimula sa ating pangangaral at pagtuturo na rin ng salita ng ating Panginoon. So ang ating pong binasa, mga mahal na kapatid, sa Ephesians chapter 4, ay alam natin ito, mga mahal na kapatid, kung ating babalikan. Sabi rito sa verse 7, so sa binasa natin sa mga ibabang talata, mayroong isang katawan at mayroong isang spirito. So doon tayo tinawag, mga mahal na kapatid, one Lord, one faith, and one baptism. And one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. So mayroong nakakasakop sa atin, mga mahal na kapatid. So from verse 6, mabasa natin dito. So, isang Diyos at isang Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So, mayroong supreme authority na nakakasakop sa bawat isa atin, mga mahal na kapatid. At sinabi pa rito sa verse 7, sa Tagalog na lang, so datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. And verse 8, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng makaloob sa tao. So alam natin yung nangyari dito, mga mahal na kapatid. Nang mamatay ang ating Panginoon, ay naganap yung mga bagay na ito. In verse 9, now that He ascended, ngayon nang siya ay umakyat, ano ito, kundi siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. So alam natin na ang Panginoon ay nangaral doon, hindi para i-convert yung mga makasalanan doon, mga mahal na kapatid, kundi para ihatid sa kanila yung paghatol at yung salita ng Panginoon upang sila ay walang anumang anong sabi niya, walang anumang silang maipangatwiran sa Panginoon. And verse 10, at ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At ibinigay niya ang ang kaloob na ito ang sa apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, at mga guro. Para sa ano, mga mahal na kapatid? Verse 12. So daanan ko lang muna ito.
sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, sila po, mga mahal na kapatid, yung ginagamit ng Panginoon para higit pa tayong gamitin sa paglilingkod na ito, mga mahal na kapatid. So, verse 13, hanggang sa abutin natin ang nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. So, the unity of the faith at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. At napakarami pa pong mga binasa rito, mga mahal na kapatid, at sinulat ni Apostol Pablo. So yan po, mga mahal na kapatid, ay mayroong kinalaman sa mga bagay na nangyayari sa katawan ng ating Panginoon nang siya ay umakyat. So nagpasimula, mga mahal na kapatid, yung iglesia sa mga hintil, kasama na yung mga unang Hudyo, mga mahal na kapatid, na sumampalataya sa Panginoon. So alam natin to, sapagkat doon sa Acts ay maraming mga Hudyo rin yung sumampalataya sa Panginoon. Hanggang sa dumating sa panahon natin ngayon, ay patuloy na binubuo ng Diyos, mga mahal na kapatid, ang katawan na ito, sapagkat ang katawan na ito, mga mahal na kapatid, ay napakahalaga sa Panginoon, sapagkat ito ay mayroong gagampanan sa mga araw na ito, sa panahon na yon, hanggang sa mga huling mga araw na ito. So, sabi pa nga sa last verse, mga mahal na kapatid, na sa verse 16, according to the effectual working and the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So, alam natin na ang katawan ay kinakailangan itong lumago. So, alam natin sa natural na pagtitipo, mga mahal na kapatid, paano lumalaki at paano lumalago yung katawan ng isang tao. Kinakailangan itong kumain, mga mahal na kapatid. Kinakailangan itong uminom. Kinakailangan mayroon itong ginagawa. Dahil kung ito ay kumakain, umiinom, palagi lang din nakahiga, sa tingin nyo kaya malakas yung pangangatawan na ito. Di ba hindi, mga mahal na kapatid? Kaya kinakailangan, kapag ka ito'y kumakain, ito'y umiinom, ito rin naman ay gumagawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. O at ano pa mang mga bagay na kinakailangan niyang gawin sa ibabaw ng lupa na nais na ipagawa ng Panginoon, ito man ay patungkol sa ating mga personal na pangangailangan, yan ay ginagawa ng Panginoon para rin naman sa kanyang kapurihan. Amen. Sapagkat alam natin, mga mahal na kapatid, na kung hindi natin gagawin ang mga bagay na ito, hindi rin tayo mabubuhay. So, ang ating paksa po, mga mahal na kapatid, sa umagang ito, so pinag-iisipan ko pa rin kung ano yung title natin, sapagkat nag-iisip ako, kaya yung title na ito. Pero ibigay ko, mga mahal na kapatid, so mamaya, pwede naman akong sabihan ng ating kapatid, Brother Ryan, ilan natin mga kapatid, kung agree ba sila sa title na ito. So, ang ating title, mga mahal na kapatid, ay, ito na yung final siguro. So, The Biblical Nutritionist. So kakaiba, kasi ito ay napakinggan ko, mga mahal na kapatid, habang pauwi kagabi, habang binili yung ilang mga pangangailangan pa para sa pagkain natin sa tanghaling ito. So, binuksan ko yung radyo dahil yung cellphone ko, hindi ko naman dala, hindi ako makapagpatugtog. So, binuksan ko yung radyo. Yung unang bungad ay mga kantang mga makamundo. Hanggang sa napunta ako doon sa isang channel, mga mahal na kapatid, na parang nangangaral siya pero hindi naman siya preacher dahil hindi naman salita ng Diyos yung kanyang pinapangaral, kundi ito ay mayroong kinalaman sa doktor at sa mga nutritionist, mga mahal na kapatid. So, ang ating pag-usapan ngayon ay biblical nutritionist. At ito yung dumating, mga mahal na kapatid. So, totoo, mga mahal na kapatid, na mayroong mga doktor at ang kanyang sinasabi na ang dapat ang nangunguna sa mga ospital natin ay hindi yung mga doktor, kundi yung mga nutritionist. Bakit, mga mahal na kapatid? Dahil yung nutritionist, mga mahal na kapatid, ano ba yung ibig sabihin nito? So, yung nutritionist, mga mahal na kapatid, tinignan ko sa ating dictionary, so a specialist in the study of nutrition. So, yung nutrition, mga mahal na kapatid, so ano ba ito? So, yung nutrition ay the act or process of nourishing or being nourished. So, kung paano ito
pinapalaki o kaya ano ba yung nourish, mga mahal na kapatid, parang kinecare yung katawan ng isang tao para ito ay lumaki na isang healthy. Ito ay lumaki na mayroong kalakasan, mayroong mainam na pangangatawan na walang anumang karamdaman. Diba? So, nangangailangan tayo ng nutritionist, mga mahal na kapatid. Dahil minsan ang mga doktor ay hindi naman talaga natin masabing nutritionist. Bakit? Ang kanilang ibinibigay ay ang mga artificial na mga gamot. At ang nutritionist, mga mahal na kapatid, ang kanyang ina-advise sa mga tao ay yung mga natural na bagay na ito ay kanilang i-consume para yung natural na benefits ng mga bagay na itinanim ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa ay ito'y para ating mapakinabangan. Para sa paglago ng ating mga pangangatawan na fit, mga mahal na kapatid. Amen? Hallelujah! Kaya nga sabi dito sa Genesis chapter 1, verse 28 to 29, ito po yung binigay ng Panginoon kay Eva at kay Adan, mga mahal na kapatid. So sabi rito, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moves upon the earth. In verse 29, ito yung utos ng Panginoon na ito yung kakainin niyo. Ito yung ibibigay sa inyo para kayo ay lumago, para kayo ay lumaki ng naayon sa inyong edad, sa inyong pangangatawan. Sabi rito, and God said, behold, I've given you every herb bearing seed. Amen? Ito daw yung kakainin natin, yung mga gulay, sa Tagalog, basahin natin. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi. So nagkakabinhi, kaya yung mga seedless, mga mahal na kapatid, walang buto. So ito ay medyo, mga mahal na kapatid, na parang hindi na biblical, yung mga seedless nating mga kinakain ngayon. Dahil hindi na yan biblical, kundi yan ay mga hybrid na. Pinakailaman na ng tao yan, mga mahal na kapatid. Diba? Yung ubas na lang nga, mga mahal na kapatid, minsan masarap naman talaga kapag kumakain ka ng ubas na walang buto, dahil ang diretso mo kakainin, pero iba yung sarap, mga mahal na kapatid, ng isang ubas na mayroong buto. Dahilan yung original na ginawa ng Diyos, mga mahal na kapatid. Amen. Kaya nga, yung mga hybrid din naman, at napakarami pang mga bagay, sabi pa nga ng pangangaral ng prophet, ayaw ng Diyos ng mga hybrid. Diba? Sapagkat yan ay hindi na magbubunga. Sapagkat yan ay patay na, mga mahal na kapatid. So, malimit natin ito napapakinggan sa mga magsasaka. Kapag yung palay ay hybrid na, hindi na yan pwede itanim ulit. Diba? Isang beses lang yan itatanim. So, pang isang beses lang na kinukonsume ng tao. Dahil kung itatanim mo yan ulit, so hindi na yan magpuproduce ng mainam. So, sabi rito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo ay magiging pagkain. So ito yung magiging pagkain natin, mga mahal na kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon. So alam natin na napakaraming mga herbal din naman na nakakagaling sa bawat isa atin. Di ba? So yung nutrition, mga mahal na kapatid, is the act or process of nourishing or being nourished para tayo ay palakasin, para tayo ay maging healthy. So foods that are necessary for human nutrition. So yung mga pagkain na kinakailangan para sa pangangatawan ng sangkatauhan. Di ba? Kaya yung mga soft drinks, hindi po yan, sabihin pa natin, hindi po yan para tayo ay palakasin. Hindi para pahinain lang yung pangangatawan natin. Sapagkat sobra yung sugar, nandiyan yung soda, at kung ano-ano pang mga kemikal na inilagay ng tao para bawasan yung populasyon dito sa ibabaw ng lupa. So nakakalungkot at nakakatawa mang isipin,
Pero dahilan wala tayong talagang nutritionist na nag-a-advise sa atin kung ano-ano yung mga kinakain natin. Di ba? Alam ko mag-a-agree kayo sa akin sa bagay na ito, mga mahal na kapatid. At ngayon din naman, kung dadalhin natin sa spiritual na kalalagayan, we need a nutritionist, mga mahal na kapatid, na nag-a-advise sa atin kung ano yung pagkain na kinakailangan natin. Amen. So ano ba yung pangangailangan natin, mga mahal na kapatid? Bakit ba natin kailangan ito? Bakit ba natin kailangan ng nutritionist? Mga mahal na kapatid, spiritual or biblical nutritionist, mga mahal na kapatid. Alam ko, yung nutritionist na ito, from the Genesis chapter 1, nagpakilala na kaagad, mga mahal na kapatid. In-advise niya kaagad si Adan na ito yung kinakailangan mong kainin. Di ba? Kaya nga, yung baboy ay malaking usapin pa rin yan, mga mahal na kapatid. Pero hindi naman tayo magiging extreme, mga mahal na kapatid, sapagkat anumang bagay na nilinis ng Panginoon ay malinis na. Pero kung tayo'y pasusobra, delikado, mga mahal na kapatid. Diba? So, bakit natin kailangan ito? For a healthy lifestyle. Amen. For a healthy lifestyle, to grow healthy, for us to work effectively. Amen. For us to grow healthy and work effectively, especially sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi po tayo magagawang makapaglingkod sa Panginoon kung hindi tayo fit spiritually sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, paano ba natin masasabing fit na ang isang mananampalataya? Na pwede na maglingkod sa Panginoon, na gamitin na sa ministry. So alam ko lahat tayo dito ay fit na maglingkod sa Panginoon. Amen. Sapagkat nang tayo ay tawagin ng Panginoon sa buhay pananampalatayang ito, nang tayo ay magpabautismo, nang alisin ang mga maraming mga karumihan na ito, mga pagkakasala na ito, ipinatawad sa atin ng ating Panginoon, then lahat tayo naging equipped na para maglingkod sa Kanya. Dahilan ang paglilingkod sa Panginoon, hindi naman ito dahilan may ministry ka na ginagampanan. Kundi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay naglilingkod sa Panginoon. Diba? Ang paglingkuran mo ang iyong asawa ay isang ministry sa Panginoon. Amen. Ang magpasakop ang kababaihan sa kanilang asawang lalaki ay isang ministry sa Panginoon. Sapagkat yan ay mababasa natin sa Biblia, mga mahal na kapatid. At yan ay karapat-dapat at kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, for us to grow healthy and work effectively, mga mahal na kapatid. So, dahilan sa napakaraming mga bagay, kung babalikan natin ang Genesis, mga mahal na kapatid. Diba? Kung saan nagpasimula ang napakaraming bagay sa ibabaw ng lupa. So, napakaganda nung pasimula ng buhay ng tao, mga mahal na kapatid. Binigay ng Diyos ang mga pagkain na ito. Diba? Binigay ng Diyos ang mga pagkain na ito na hindi nila kinakailangan kainin yung mga hayop na lumalakad sa ibabaw ng lupa. Pero nang ang tao ay magkasala, mga mahal na kapatid, nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Ano yung dumating? Nagkaroon ng karamdaman. Nagkaroon ng sakit sa ibabaw ng lupa. Ano yung unang namatay? Sabi pa nga, mga mahal na kapatid, spiritually namatay yung tao. Kaya yung kamatayan sa spiritual, mga mahal na kapatid, ay nagdulot sa tao para mamatay physically. That's right. Nagkaroon ng kamatayan, mga mahal na kapatid. At dahilan nagkaroon ng sakit ang kanilang spiritual, mga mahal na kapatid, hindi na balanse yung pamumuhay ng tao. Paano nasabing hindi na balanse? Wala nang tamang direksyon yung tao. Liban na lamang sa pure na binhi ng ating Diyos, which is the lineage of Adam, mga mahal na kapatid, ay doon sila ay tuwirang nakapaglilingkod at nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Pero hindi doon naalis, mga mahal na kapatid, na yung sangkatauhan ay nagkaroon na ng kabulukan, mga mahal na kapatid. Diba? Hindi na naalis. Sa kabila na nagagawa from Adam up to Enoch or Noah, mga mahal na kapatid, sa kabila ng kanilang ginagawa, mayroong pagkatakot sa Diyos, ginagawa nila sa abot ng kanilang makakaya na sundin ang kalooban ng Diyos,
Dahil nakapasok na yung kasalanan at yung kamatayan, doon na po, mga mahal na kapatid, ayawin man nila or gustuhin man nila, kinakailangan nilang mamatay sapagkat nagkaroon ng pagbabago sa programa ng Diyos sa ibabaw ng lupa. At sa Genesis chapter 6, mga mahal na kapatid, mababasa natin doon na pinahintulutan na ng Diyos na kainin ng mga tao yung mga hayop. Diba? Napahintulutan na ng Diyos. Habang dumadami yung tao, so dahilan sa panahon na yon, mga mahal na kapatid, isa na rin, ginunaw ng Diyos yung ibabaw ng lupa. So halos wala pang prutas na tumutubo. So nagkaroon ng pagbabago, mga mahal na kapatid, dahilan nakita ng Diyos ang pangangailangan ng tao. So mayroon ding protein, mayroon ding mga minerals na makukuha natin sa mga laman ng hayop. Pero nandoon, mayroon pa rin pinagbawal ang Diyos, mga mahal na kapatid. Bawal yung dugo, bawal yung balot, bawal yung mga bagay na nandoon ay inihahandog sa Diyos-Diyosan, mga mahal na kapatid. So yung tanong nung nakaraang question and answer sa mga youth ay ating nakita doon, mga mahal na kapatid. Kung kayo ay sumubaybay, so huwag tayong pupunta sa piyestahan na yung pakay natin ay mamiesta. Sabi roon, mga mahal na kapatid, pero kung yung pakay natin doon ay inimbitan tayo para kumain, so kumain tayo. Pero kung hinahatulan yung budhi mo, huwag mong gawin yung bagay na ito, dahilan ikaw din naman yung mag-i-struggle. So, dahilan pumasok na, mga mahal na kapatid, yung kasalanan, sabi rito sa Hebrews chapter 5, verse 11 to 14, Tagalog, kaya sa English, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Sa Tagalog, mga mahal na kapatid, mababasa natin dito, tungkol sa Kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin pag sa palibhas ay nagsipurol kayo sa pakikinig. So alam natin na yung pakikinig sa salita ng Diyos, mga mahal na kapatid, ay ito ay kagaya ng pagkain natin. Spiritually, mga mahal na kapatid. Pero dahilan nagsipurol na yung kanilang mga pakinig, sila ay nagkaroon ng pagkagutom sa kanilang spiritual na kalalagayan. Kaya nga, mga mahal na kapatid, sa kabila na nandyan yung fivefold ministry at ang ating Panginoon na siyang our nutritionist na nangunguna, sabihin pa natin, mga doktor na ito, na ginagamit ng Panginoon para makita yung pangangailangan natin. So mayroong mabuting doktor, mga mahal na kapatid, sa ibabaw ng lupa. At mayroon din naman na doktor na dahilan lamang sa pera. Di ba? Nag-a-advise sila sa mga pasyente nila dahilan lang sa pera. Na wala namang pagmamalasakit, mga mahal na kapatid. Pero mayroon din namang mga doktor tayo nakikilala sa mga panahon na ito, mga mahal na kapatid, na kahit sila ay walang bayad, di ba? Nag-a-advise sila ng tama at hindi ina-advise yung mga artificial na gamot, kundi ang kanilang ina-advise ay yung mga natural na pangangailangan na gamot ng mga tao. So, nawa, makita niyo po yung pagkakaiba ng mga bagay na ito. So, because sabi rito, mahirap na saysayin, palibhas ay nagsipurol kayo sa pakikinig. Verse 12, sa Tagalog, sapagkat nang kayo'y nangarapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. So alam natin na yung gatas na ito, mga mahal na kapatid, ay kailangan ng mga bata pa sa paglilingkod sa Panginoon. Pero dapat hindi tayo manatili doon na lamang palagi sa gatas, mga mahal na kapatid. Mga simulaing aral. Kundi dapat tayo pala ay lumago at kainin natin yung mga karne. So, nag-advise na dito, karne na. Kasi nagkaroon na ng pagbabago, mga mahal na kapatid, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Sapagkat yung karne ay pagkain na mayroong mga gulang na spiritually. So, ano yung mga pagkain na ito spiritually? Na karne, ito po yung mga doktrina na, mga mahal na kapatid. Mayroong isang lingkod na nagsabi na hindi natin ayaw niya ng
mga doktrina ng church na maraming doktrina, then nagkakamali siya sa bagay na ito. Sapagkat ang maraming doktrina ng isang iglesia, pero dapat yung doktrina na ito ay nasa tama, ang iglesia na ito ay matibay. Amen. Sapagkat ito ay pagkain ng mga malalago. Pagkain ito ng mga matitibay na at kinakailangan ng gamitin ng ating Panginoon sa higit pang paglilingkod sa Kanya. Amen. So verse 13, sabi pa rito, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran. So hindi natin pinagbabawal yung gatas na ito, mga mahal na kapatid, sapagkat kailangan din natin to. Minsan nakakalimutan natin. Diba? Minsan, yung mga bagay na ito na basic, ay hindi na natin nagagawa. Napapabayaan na natin dahil nakakalimutan na natin. Ano yung mga bagay na ito? Tamang kasuotan, diba? Pagpapahaba ng buhok, hindi pagli-lipstick or lip tint. At kung ano-ano pang mga bagay na ito na basic teaching na dapat wag nating kalimutan. Dahil baka nga naman, pinag-aaralan mo yung mga doktrina, pero ang nakikita naman sa iyo, ang eksena ng palda mo. Diba? Hindi tumutugma yung doktrina doon sa pamumuhay ng isang kapatid. So dapat balanse pa rin tayo, mga mahal na kapatid. Kaya nga, yung minsan pagtuturo natin dito, mayroong nagtuturo ng basic dahil kailangan natin to, nakakalimutan natin. Pinapaalala sa atin ng Panginoon para maging epektibo tayo na naglilingkod sa Kanya. Diba? Kaya nga, yung mga doktor natin, mga mahal na kapatid, iba-iba rin yung kanilang ginagampanan. Iba-iba yung kanilang specialist, mga mahal na kapatid. Diba? Ganon din ang fivefold ministry, mga mahal na kapatid. Iba-iba yung kanilang kakayanan, iba yung kanilang espesyalista, pero kinakailangan natin. Kagaya ng mga doktor, mga mahal na kapatid, merong doktor sa ulo, merong doktor dito, ENT, mga mahal na kapatid. Di ba? Ear, nose, and tongue. Makarami pa. Endocrinologist. Di ba? Dermatologist. Kaya yung mga kapatid natin, nangangailangan ng kung ano-anong bagay, baka kailangan nyo ng dermatologist. Yung mga nagpapaputi dyan, kailangan niyo ng dermatologist, di ba? Yung mga artificial na ginagamit natin, na ayaw naman ng Panginoon ng mga artificial, di ba? Kaya nga, mayroong mga nangangaral na minsan mga dermatologist, yung mga mangangaral natin, di ba? Dahilan, meron palang mga kapatid na gumagawa ng mga bagay na ito na ayaw ng Panginoon. That's right. So, kinakailangan nila ng mga doktor, ng kanilang espiritu, ng kanilang kaluluwa, para sila ay gumaling at maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, nandyan, dermatologist, yung mga nagbubuntis, yung mga sanggol, mga infant, napakarami pang mga bagay. So, makikita natin dito, na mayroong mga doktor. Pero yung mga doktor na yan, dapat mayroong nakakasakop sa kanila na pinagmumulan ng kanilang karunungan at ng kanilang kaisipan. Which is ang ating the great physician. Which is ang ating Panginoong Jesucristo, mga mahal na kapatid. Hallelujah. So tapusin natin, verse 14. Ephesians chapter 5, verse 14. So, si Brother Edison, hindi yan espesyalista dyan, mga mahal na kapatid. So, hindi niya na ipa-flash yung verse 14. Okay. So, gayon pa man, naintindihan natin. Verse 14, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Amen. Sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. To discern both good and evil, sabi sa King James, mga mahal na kapatid. So, but a strong meat belongs to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses
exercise to discern both good and evil. Ito yung isang pasyente, kaya isang tao, mga mahal na kapatid, na napapayuhan ng tama ng kanyang doktor. Kung ang pagkain ba ito ay nararapat sa kanya o hindi. Bawal ba yan? Sabi pa nga nung napakinggan ko kagabi, mga mahal na kapatid, na yung turingan daw ay pinagbawal ng Diyos, pero yung turingan ay ito mismo yung isineserve sa ospital. Diba? Yung nakakalungkot kung alin yung bawal, mga mahal na kapatid, minsan yun pa yung siniserve sa ospital. Bakit? Walang matuwid na nutritionist doon sa ospital. Di ba? Mga isda na walang kaliskis. So alam natin yan, mga mahal na kapatid. Yan ay pinagbawal ng Diyos. Kung tayo ay magiging doon, pero hindi naman tayo magiging extreme, mga mahal na kapatid. So kung susobra talaga tayo sa mga turingan na yan, lalong-lalo na yung itim, doon sa gitna ng kanyang katawan, di ba, yung malapit sa kanyang buto, so nakaka-high blood yun, mga mahal na kapatid. Delikado yun. Di ba, alala ko yung kwento ni Brother JR, maligaya, na nasobrahan yung tao na yun sa pag-consume, especially yung kulay itim doon sa laman ng tulingan, mga mahal na kapatid, doon. Hindi ko alam kung na-stroke or namatay. Dahilan sa sobra na pag-consume ng pagkain na yon. So, but strong meat belongs to them that are full of age. Kaya nga, isang payo noon ni Kuya Ryan dati, habang kami nagsisharing noon, ay dapat yung mga kabataan ang tinuturo sa kanila ay mga doktrina na. Para sila ay lumago na sa bagay na ito. Kaya ina-encourage sa mga brother na nag-share, especially sa mga youth, ay haluan nyo din ang mga doktrina, paminsan-minsan. So doon, mga mahal na kapatid, sabi rito, even those who by reason of use have their senses, exercise to discern both good and evil. So na-exercise natin yung pag-discern ng tama at mabuti dahilan sa mga strong meat na ito. Sa mga doktrina na ito na tinuturo at pinapangaral sa atin. Di ba? Pero yung mga kasi na to ay medyo na to, mga mahal na kapatid. Na kapag hindi mo nadaanan yung mga basic, yung milk, mga mahal na kapatid, milk teaching, ay mahihirapan ka ding i-adapt yung mga pagkain na ito. Halimbawa, simula sa gatas, lumukso ka kaagad sa karne at hindi ka kumakain ng gulay. Di ba? Hindi pa rin balanse, mga mahal na kapatid. Kaya nga yung mga karne, sinasawgan natin ng kangkong, di ba? At kung ano-ano pang mga gulay para higit na makumpleto yung pangangailangan natin ng ating pangangatawan. Kaya huwag prito lang lagi. Di ba? Huwag itlog lang lagi. Di ba na lang, nagda-diet tayo. Di ba? Kailangan natin ng gulay. Amen. Hallelujah. So, ibinigay ng Diyos ang lahat ng ito para sa ating pangangailangan physically. At kung sa spiritual naman, mga mahal na kapatid, napakaraming binigay ng Diyos. Kaya nga, mga mahal na kapatid, sabi pa doon sa Joshua chapter 1 verse 8, ano yung gagawin natin? Basahin natin yung reseta ng Diyos sa atin, mga mahal na kapatid. Amen. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiiwalay sa iyong bibig, sa iyong puso. Sabi pa nga, kung ano yung kasaganaan ng iyong puso, ito yung lumalabas sa bibig mo. So, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, sa ating puso. Kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kaya nga, kung tayo magpa-check up, mga mahal na kapatid, kinakailangan na yung lahat ng nireseta doon, bilhin mo sapagkat yun ang kailangan mo para ikaw ay gumaling. Amen. So pagbulayan mo ito araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad to make your way prosper. At kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan, which is the rapture, mga mahal na kapatid natin pinakahihintay.
Dakilang kagalakan na naghihintay sa bawat isa atin. So kailangan natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ito yung pangangailangan natin. Matthew chapter 4, verse 4. Mga mahal na kapatid, alam natin dito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan yung kailangan natin para lumago ang bawat isa atin. Dapat wala tayong pipiliin, wala tayong aalisin sa salita ng Diyos, kundi lahat ng ito ay kinakailangan nating i-consume, i-observe, mga mahal na kapatid. At paano natin ito matatanggap? Nandyan yung fivefold ministry. Kaya dapat wala tayong pinipiling mga ngaral, mga mahal na kapatid. Lahat, kinakailangan nating pakinggan. Lahat sila, kinakailangan nating pakinggan. Amen. Sabihin nyo, ganito kasi, ganito mga aral eh. Sa ganoong paraan na palang, mga mahal na kapatid, hindi na kayo lalago. Bakit? Yung isang pangangailangan nyo, isinantabi nyo na kaagad. Hindi nyo pa nakikita yung benefits, ayaw nyo na kaagad eh. Diba? Pagka nireseta ng doktor, kailangan mo ng gulay. Ay, di ako sanay ng kumain ng gulay eh. Ano yung mangyayari? Patpatin yung isang tao. Patpatin yung bata. Diba? Yan yung mga bata kapag tumakbo, madaling matisod. Diba? Madaling matilusod, madaling madapa. At ano yung nangyayari? Yung mga batang ganito, sila yung mga bata na kapag nadapa, umiiyak ng umiiyak, hindi tumitikil. Diba? Kasi yung pain tolerance nila, kulang. Dahil na nagkukulang sa nutrients ng kanilang pangangatawan. Ang kanilang immune system ay hindi nahubog. Mga mahal na kapatid. So, kaya yung mga hindi kumakain ng gulay dyan, mag-isip-isip na kayo, mga mahal na kapatid. So, kailangan natin yan, habang tayo naghihintay sa Panginoon, kailangan na malusog yung ating pangangatawan, and at the same time, malusog din yung ating spiritual na kalalagayan. Sapagkat ang Panginoon, hindi lamang siya nakasentro doon sa spiritual natin. Diba? Sa Genesis chapter 1 pa lang, mga mahal na kapatid, ang kanya ng punteriya ay magkaroon ng mainam na pangangatawan. Yung kanyang nilikha na si Adan, mga mahal na kapatid. Diba? Ibinigay kaagad niya kung ano yung pagkain ng tao. Genesis chapter 2 and 3, mga mahal na kapatid, ibinigay din ng Diyos kung ano yung hindi dapat kainin. That's right. Amen. Diba, mga mahal na kapatid? Ibinigay na ng Diyos ang lahat nating instruction para tayo'y mabuhay sa ibaba ng lupa na kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga mahal na kapatid, sabi nga sa atin, kung ano yung nakikita sa ating pisikal, marahil makikita din sa ating pangloob na pagkatao. So sa Hebrews chapter 4, verse 12, our great physician, mga mahal na kapatid, na nakakakilala at nakakadiscern ng kalagayan ng isang tao. For the word of God is quick, mabisa, at makapangyarihan, at matalas kaysa alinmang tabak na mayroong magkabilang talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ang ating doktor ng ating kaluluwa, mga mahal na kapatid. Diba? Nakikita ka pa lang niya, alam niya kung anong pangangailangan mo. Nakikita niya kung ano ang kulang sa iyo. Nakikita niya kung ano ang bagay na mali sa atin. Diba? Kasi bumabaon yung kanyang salita hanggang sa paghihiwalay ng ating kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso ng isang tao. Diba? Kaya nga sabihin ng ating Panginoon, ang sino mang lalaking tumingin sa babae na mayroong pagnanasa sa kanyang puso ay nagkakasala sa Panginoon. Diba? So nandoon pa lang mga mahal na kapatid, nakikita natin na ang Diyos ay kayang tumingin sa ating mga pagkataong loob.
Kaya kinakailangan natin ng espiritual na kalalagayan na ito ay lumago, ito ay tumibay, ito ay magamit ng ating Panginoon. So kaya niyang makita ang kalagayan ng ating physical. Amen. Ng ating kaluluwa at ng ating espiritu. So ano ang mayroon sa tatlong ito, mga mahal na kapatid? So ang tao ay composed ng tatlong bagay, tatlong uri, tatlong man is a triune being, mga mahal na kapatid. Physically, so kung ang ating physical ay mayroong mga karamdaman, at kung ano-ano pang mga bagay na karamdaman na meron tayo, dahilan mayroong nagkukulang. Dahilan merong yang karamdaman, so hindi yan magagamit ng tama. So sa kaluluwa naman, ano yung mga meron? Nandyan yung inggit, nandyan yung pagkagalit, nandyan yung tampo, nandyan yung selos, at napakarami pang mga bagay na nandyan sa kaluluwa. Sa spirito, ano yung meron? It's either faith, or unbelief, or doubt, or pagkatakot, mga mahal na kapatid. Kaya kung wala tayo sa pananampalataya, mayroong problema ang ating spirito, mga mahal na kapatid. Diba? Kagaya ng inawit ng ating kapatid, Brother Robert kanina, we live by faith, not by sight. Ano yung by sight kasi, mga mahal na kapatid, nandyan yung pagkatakot. Diba? Nandyan yung pagkatakot. So kaya, kung ang Diyos ay after sa ating kalagayan, physically and spiritually, we need the advice of our Lord, mga mahal na kapatid. Kailangan natin ang advice ng ating great nutritionist at ang ating great physician sapagkat nalalaman niya ang the best sa bawat isa atin. So kagaya ng isang example na ito, mga mahal na kapatid, sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 14. Marahil ito ay walang gamot na kinakailangan dito, pero yung instruction ay napakahalaga. So sino ito, mga mahal na kapatid? Sina-Aman, mga mahal na kapatid. So Sina-Aman nga na punong kahawal ng ukbo ng hari sa Syria ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon. Marangal sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. So ano yung Syria, mga mahal na kapatid? Isang bansang walang pagkakilala sa tunay na Diyos. Pero dito sa bersikulong ito, nakita ko, mga mahal na kapatid, kaya siya na nagumpay, kaya sila nagtagumpay, dahilan binigyan siya ng lingap ng ating Panginoon. Kaya nga, mga mahal na kapatid, sa kabila ng bagay na ito na kanyang pinagdaraanan, ano yung meron siya? Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit mayroon siyang karamdaman. Mayroon siyang ketong na walang lunas, mga mahal na kapatid. Isang karamdamang walang lunas. Hindi nangangailangan ng gamot from natural or artificial, mga mahal na kapatid. Kaya yung advice din naman ng Panginoon ay hindi nangangailangan ng gamot. Nakita nyo ba, mga mahal na kapatid? Sabi pa sa verse 2, at ang mga taga-Syria ay nagsilabas ng mga pulupulutong at nagdala ng bihag mula sa lupain ng Israel. Salamat na lamang sa Panginoon. Dahilan yung taong ito sa kabila ng kanilang ginagawa ay hindi lubos sa kalooban ng Diyos. Dahilan yung Israel, mga mahal na kapatid, ay kanilang nilupig. So mayroon pa ring bihag na dinala para kay Naaman, mga mahal na kapatid, para siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Verse 3, at sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, yung alilang babaeng ito na isang Israelita na mayroong pagkakilala sa Diyos. Kaya nga, yung mga nagtatrabaho dito, pwede kayong gamitin ng Panginoon. Amen. Amen, mga mahal na kapatid. Pwede tayong gamitin ng Diyos para sa kagalingan ng isang tao. Manunawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta, sa isang doktor ng Diyos, mga mahal na kapatid, na nasa Samaria, kung magkagayoy, pagagalingin niya siya sa kanyang ketong.
So mayroong pananampalataya, mayroong pagkakilala. Yung babaeng ito, yung alilang ito, na alila ng asawa ni Naaman, mga mahal na kapatid. Verse 4, at pumasok ang isa at sinaysay sa kanyang Panginoon na sinasabi ganito at ganito ang sabi ng dalagita na mula sa lupain ng Israel. Verse 5, at sinabi ng hari sa Syria, yumaon ka, at ako'y magpapadala ng sulat sa hari sa Israel. At siya yumaon at nagdala siya ng 10 talentong pilak, 6,000 putol na ginto at 10 pangpalit na bisan. Verse 6, so konti lang naman to, basahin na natin. At nangyari nang mabasa ng hari sa Israel ang sulat, na kanyang hinapak ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay ng lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ito sa kanyang ketong. So alam ng hari ng Israel na yung karamdaman ni Naaman ay walang kagalingan. Kaya nagawa niyang hapakin yung kanyang damit sapagkat hindi siya karapat-dapat na tumugon sa bagay na ito sapagkat wala siyang kakayahan na pagalingin si Naaman, mga mahal na kapatid. So medyo kulang yung hari ng Israel na ito sa pagkakilala sa Diyos. In verse 8, nang magkagayon, nang mabalitaan ni Eliseo, so hindi nga kumonsulta yung hari kay Eliseo. Hindi kinikilala si Eliseo bilang isang doktor, mga mahal na kapatid. Bilang isang propeta ng Diyos na ginagamit ng Diyos para gawin yung mga bagay na mayroong kapangyarihan ng Diyos na gumagawa na kayang pagalingin kahit ang mga imposibleng bagay. So, nang magkagayon ng babalitaan ni Eliseo na lalaki ng Diyos na hinapak ng hari sa Israel, ang kanyang suot na siya'y nagsugo sa hari. Na nagsabi, bakit mo hinapak ang iyong kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin at kanyang malalaman na may isang propeta sa Israel. So, salamat sa Panginoon. Lisin sana yung Israel nilipol na. Bakit? Yung Syria, mga mahal na kapatid, ay makapangyarihan sa panahon na ito. Kaya nga, nang mabalitaan ng hari, hinapak niya. Sapagkat nasa peligro yung bayan ni Israel, mga mahal na kapatid. Di ba? Kaya rito, the verse 9, sa gayoy, naparoon si Naaman na dala ang kanyang kabayo at ang kanyang mga karo. At tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. And verse 10, at si Eliseo ay nagsugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis. Isang advice, isang reseta ng doktor ng Diyos para sa kagalingan ng isang taong si Naaman na walang anumang lunas ang kanyang karamdaman. Diba? Isang reseta na kinakailangan mo lang maligo ng makapito sa ilog Jordan at nang sa gayoy magiging malinis ka. At ito yung naging pangangatwiran ni Naaman. Verse 11, ngunit si Naaman ay nag-init dahilan nga mayroong pinag-aralan. Di ba? Mayroong pinag-aralan yung taong ito, isang yung kanyang kalagayan. Isang senturyon, mga malakapati, isang pulutong, isang general, mga malakapati, isang honorable man, sa great man, sa mighty man of valor. Di ba? Matapang na tao. Di ba? Dahilan sumasalungat sa kanyang kaisipan yung sinabi ng lingkod ng Diyos, hindi niya lubos na matanggap. Kaya nga dapat yung mga mananampalataya, kinakailangan nilang talikuran at alisin yung mga pinag-aralan nila na taliwas sa salita ng Diyos. Para lubusan nilang matanggap yung kasimplihan ng salita ng Diyos na kayang baguhin ang kanilang buhay. Hallelujah. Kaya yung isang taong, sabi pa nga, yung mayroong mga pinag-aralan nila yung Biblia. Di ba? Yung nakakalungkot, sila pa mismo yung hindi pinagpapahayagan ng Diyos. So ito yung sabi ni Naaman. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi na rito, aking inakalang walang pagsalang lalabasin ni ako. Ito yung kanyang kaisipan, mga mahal na kapatid. Dapat sana harapin niya ako dahilan ako ay isang general. Di ba?
At tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at gagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Iba yung kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos. Diba? Kaya yung mga sinasabi ng doktor na meron tayo sa ibabaw ng lupa, kung hindi yan umaayon sa salita ng Diyos, huwag nating sundin. Mga mahal na kapatid. Diba? Pero kung yan naman ay umaayon at wala namang compromise, then, pwede natin gawin yan. Pero wag natin kalimutan yung mga yung mga natural na bagay na ibinigay ng Diyos sa ating paligid para tayo magkaroon ng mainam na pangangatawan. Amen. So, kaya nga sabi rito, mga mahal na kapatid, dahilan mayroong pride, mayroong pagmamataas sa puso ni Naaman, hindi niya nagawang i-recognize yung salita ng Diyos. Yan po ang nagagawa ng pride. Diba? Ay, ganito ako. Ito ako. Ito yung paninindigan ko. Pero ang hindi niya nalalaman, sinasalungat na pala niya yung salita ng Diyos. Kaya nga, napakalaga ng standard. Diba? Yung question and answer ay napakalaga. Nung nakaraan, na-appreciate ko yun, mga mahal na kapatid. At so, habang nag-sharing kami ni Kuya Randy doon sa baba, hindi ko nasusubaybayan dito. Ang ginawa ko, pinakinggan ko na lang doon sa live streaming natin. At napakarami pa rin nakita doon, mga mahal na kapatid. Yung question and answer ay napakalaga. Pinaplano sana nga ngayon ay question and answer ngayon, mga mahal na kapatid. Pero hindi naman niloob pa ng Diyos. Pero marahil sa mga susunod na buwan, mangyari po ang bagay nito. Sa question and answer kasi ay napakaraming bagay na natatalakay. Kagaya ng isang church na ano ba yung tamang panliligaw? Love, courtship, and marriage. Ano ba yung tamang pag-aasawa? Meron ba itong tamang paraan? Dahil kung hindi natin masusunod yung pamantayan na ito ng Diyos, magkakamali tayo. Diba? O kinakailangan nating makita ito, yung mga advices ng mga lingkod ng Diyos. So sa madaling salita, mga mahal na kapatid, si Naaman ay hindi niya lubos na tinanggap yung sinasabi ng lingkod ng Diyos. Dahilan meron siyang pagmamataas. Meron siyang pangangatwiran. Meron siyang nakikita na mga bagay na ayon sa kanyang pinag-aralan. Kaya nga sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ito yung kinakailangan. Kaya ang Diyos, mga mahal na kapatid, hindi naman after sa kagalingan lamang physically ng isang tao. Paano ko nasabi? Tingnan ninyo si Naaman. Kung physical lamang, madaling gawin ng Diyos. Pero dahilan after ang Diyos sa kaluluwa at kaligtasan ng isang tao, hindi niya gagawang pagalingin ng isang tao na ang puso niya ay nasa pagmamataas at nasa maling kalagayan. Kaya sabi rito, verse 14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, seek His word, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin. Ay, ano yung nauna, mga mahal na kapatid? Ano yung nauna dyan? Yung kagalingan ba? O yung kapatawaran ng kanilang kaluluwa? Inuuna ng Diyos ang kalagayan ng kaluluwa bago niya pagalingin yung pisikal na pangangatawan ng isang tao. Sa panahon ni Brother Branham, mga mahal na kapatid, kinakailangan munang ma-stir up yung pananampalataya ng mga tao bago siya magtawag ng prayer line, mga mahal na kapatid. At napakaraming nagpapatotoo sa mga uling araw na ito na dati mga message believer, mga mahal na kapatid, pero dahil nag-research sila mga mahal na kapatid na yung mga pinagaling ni Brother Branham sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo, sa pamamagitan ng prophet, ay hindi daw lubos na gumaling. Bakit? Ang nakita ng mga message believer na ito dati at tumalikod sa mensahe ng Panginoon sa uling mga araw na ito, diba? Dahilan daw hindi naman talaga lubos na gumaling yung mga tao, ay naging bulaan daw yung prophet. Pero kung titingnan natin ang salita ng Diyos, kaya sila bumalik sa dati nilang kalalagayan,
bumalik yung kanilang karamdaman, hindi lubos na gumaling yung mga taong ito, dahilan hindi na bago yung kanilang pagkataong loob. Diba? After lamang sila sa physical na kagalingan. Pero yung spiritual and soul, mga mahal na kapatid, na kinakailangang unang manauli at magkaroon ng kagalingan, ay hindi nila nabantayan, mga mahal na kapatid. Kaya nga doon sa isang talata, mga mahal na kapatid, sa Isaiah, He was wounded, mga mahal na kapatid, for our transgression. Yun ay mayroong kinalaman sa kaluluwa, yung mga pagkakasala ng tao. Hindi unang pinapagaling ng Diyos ang kanilang pisikal nang hindi muna gumagaling ang kanilang spiritual na kalagayan. Diba? Isaiah chapter 40 siguro, something mga ganyan. Mabasa natin doon, mga mahal na kapatid. He was wounded for our transgression. Siya ay sinaktan dahilan sa ating pagsalangsang. Hallelujah. Salamat na lang sa Panginoon sapagkat nakita niya yung bagay na ito. Hindi siya after lamang sa pisikal na kagalingan ng tao, kundi after siya sa kanyang sa kalagayan ng kaluluwa ng mga tao. So verse 12, sabi rito, hindi ba ang aba at ang parpar ng mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapaliligo sa mga iyon? At maging malinis, sa gayoy pumihit siya at umalis sa pag-init. So, pinag-aralan na natin to nung mga nakaraan. Ano ba ang ibig sabihin ng abana at parpar? So, nakakalimutan na natin minsan mga mahal na kapatid. Diba? So mayroong minsahe sa dalawang pangalan na yan. So pasensya na, nakalimutan ko lang. So verse 13, at ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit. Nandito na naman yung mga lingkod ng Diyos, nagpapaalala. At nagsipagsalita sa kanya, isang taong marangal, pinangaralan ng mga alila. At nagsabi ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta, ang anumang mahirap na bagay, hindi mo magagawin. Mahirap na bagay. Pero yung pinapagawa ng prophet, simple lang. Ay, yung mga simple instruction ng Panginoon, wag nating palalampasin. Pahalagahan mo ang gawain, at unti-unting babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Magbigay ka ng pinasya ng ayon sa iyong puso at pagpapalain ka ng Diyos, hindi kanya pagkukulangin. Amen. Hallelujah. Sa simpleng bagay, sabi pa nga ng pangangaral ng prophet, God is hiding in simplicity and revealing Himself in the same. Hallelujah. Sabi pa rito, mga mahal na kapatid, verse 14, at nang magkagayoy, lumusyong siya at sumugbong makapito sa Jordan. So ito yung pagkakataon na nagpakumbaba na si Naaman dito ha. Sumunod na siya, tinanggap na niya yung instruction na mayroong kapakumbaba ng kanyang puso. Dahil lang kung susugba siya doon, mga mahal na kapatid, o kaya lulusyong siya doon sa ilog na yon, na yung puso niya ay mali pa rin, kahit maka 14 siyang ulit, o kaya 21 na beses, o kaya 49 na beses, 7 times 7, mga mahal na kapatid, na mali yung kanyang puso, kagaya ng bautismo na ating ginagawa, di ba? Kung mali yung puso ng isang tao, hindi siya magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga mahal na kapatid? Hallelujah. Nasa kasimplihan ng salita ng Diyos ang kinakailangan natin. Diba? Minsan, kailangan natin ng simple. Minsan, kinakailangan natin ng malalalim para tayo higit na maging matibay. So, na magkagayo, lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. At ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Diba? Higit pa sa kanyang inaasahan yung kanyang ibinigay. Bakit? Tuwid yung kanyang puso. And then, madali lang nagawin ng Diyos ang bagay na imposible na maging posible. Hallelujah. So, nais ng Diyos, kapag siya ay nagpapagaling, hindi lang sa pisikal ang gagaling, kundi ang ating mga pagkataong inward, mga mahal na kapatid.
Kadalasan kasi, mas pinipili natin yung mga artificial na gamot kaysa sa mga natural na gamot. Di ba? So dahilan yan sa kakulangan natin ng kaalaman na higit pala na nakapagpapagaling yung mga natural na gamot. Yung mga paglalaga ng mga dahon na ganito. Di ba? Yung mga bata magrereklamo dahilan mapait. Pero kapag ginawa nila, ininom nila, then kakaroon ng kagalingan, mga mahal na kapatid. Diba? So, di naman kasi natin masisisi ang panahon natin ngayon dahilan merong nangyari way back, 19th century, 20th century, dahilan, alam ko, dahilan doon sa napanood ko isang vlog ng isang doktor, mga mahal na kapatid, pero isang herbal doctor, mga mahal na kapatid, nagkaroon ng pagbabago na dati hindi naman nire-reseta yung mga artificial na drugs na ito, kundi ang kanilang nire-reseta yung mga herbal medicine. Pero dahilan mga 20th century, 1900, mga mahal na kapatid, nagkaroon ng pagbabago. Diba? Mas inano na nila yung mga artificial na mga gamot. Ano yung dahilan? Hindi na dahilan sa care sa tao, kundi dahilan na sa pag-ibig sa salapi. So napalitan, mga mahal na kapatid, yung dapat ay nire-reseta, mga herbal medicine, napalitan ito ng mga artificial medicine dahilan sa salapi. Yung pera, yung gobyerno, ang mayroong malaking kinalaman sa pagbabago ng sistema sa mga ospital, mga mahal na kapatid. So kaya, mga mahal na kapatid, yung kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Kapag higit nating pinahalagahan ang salita ng Diyos, babaguhin yung kaisipan natin, babasahin natin yung salita ng Diyos, ano ba yung mga pangangailangan ng isang tao para magkaroon ng isang mainam na pangangatawan? Balikan yung Genesis. Makikita natin dito, ano talaga yung utos at ibinigay ng Diyos na pagkain sa mga tao. Diba? Ang pagkain na binigay sa tao ay yung mga natural na bagay. Kaya yung mga processed food, yan yung Lucky Me, at yung ano-ano pang mga noodles na Korean. Meron akong kilala, isa siyang accountant, matalinong tao, pero dahilan kulang sa salita ng Diyos, nang siya ay pumunta sa Maynila, ang kinakain niya, dahilan nga masarap naman yung Korean mga noodles na yan, yun na lang yung kinakain niya, ano yung nangyari? Nasira, nabulok yung kanyang tiyan, at yun yung sanhi ng kanyang kamatayan. Mapera yung tao na yun, mga mahal na kapatid, anak ng pulis, na retirado, taga doon sa amin. Pero dahilan sa kapabayaan, hindi napahalagahan yung lifestyle, ay unti-unting nasira yung kanyang pisikal na pangangatawan. At nagsani ito ng kamatayan niya, mga mahal na kapatid. Kaya kinakailangan natin ang isang higit na nutritionist kaysa pa sa nutritionist sa ibabaw ng lupa. Diba? So, saan nanggaling ang mga nutritionist na ito? Saan nila kinuha ang mga payong ito na kanilang pinapayo sa mga uling araw na ito? Walang iba, sa salita pa rin ng Diyos. Walang iba, sa Biblia pa rin, mga mahal na kapatid. Kaya kinakailangan natin, yung heavenly nutritionist natin, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So tayo pa ay bumasa ng ilang pang mga talata, mga mahal na kapatid. So sa Ephesians chapter 3, siguro laktawan na lang natin yan. So, sige, basahin natin. Verse 14, binasa naman ito nung nakaraan. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So yun yung nais ng ating kapatid na si Apostol Pablo na palakasin, bigyan ng kalakasan yung ating mga spiritual, which is the inner man.
that Christ may dwell in your heart, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung nutritionist, siya yung doktor, mga mahal na kapatid, ng ating kaluluwa ay dapat manahan sa ating mga pagkataong loob. Dahilan kung yung doktor, kaya yung nutritionist ay kasama mong palagi, di ba? Palagi kang nga-advisean yan. Ito yung kinakailangan mong gawin. Ito yung kinakailangan mong kainin. Di ba? Bibili ka pa lang ng soft drinks, may nangungusap na sa puso mo. Di ba? Kapag ka nasubra ka dyan, delikado. Di ba, mga mahal na kapatid? Sabi pa rito, verse 18, that may be able to comprehend with all the saints what is the breadth. Sa Tagalog, basahin natin. At lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal, kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at ang lalim. Diba? Dapat makita natin kung ano na yung lalim ng ating buhay sa ating spiritual. Verse 19, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, mayroong tatlong bagay na mahalaga. Faith, hope, and love. At ang pinakamahalaga dito ay ang pag-ibig. Na dapat yun yung abutin natin. From stature of a perfect man, faith, hope, faith, virtue, knowledge, patience, temperance, godliness, brotherly kindness, and charity, mga mahal na kapatid. Dapat lumago tayo ng naayon sa kasukatan na inilagay ng Panginoon sa bawat isa atin. So verse 19, verse 19 ng Ephesians chapter 3, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Ephesians chapter 3, verse 19, and to know the love of Christ, upang maunawaan natin at makilala natin ang pag-ibig ni Kristo, which passeth knowledge, that you might filled with all the fullness of God. Hanggang sa mapuno tayo, hanggang sa kapuspusan ng Diyos, mga mahal na kapatid. Sa Tagalog lang, mga mahal na kapatid. So, upang kayo'y mga puspos hanggang sa kapuspusan ng Diyos. Sapagkat tayo mga Diyos din naman, mga mahal na kapatid, mga maliit na Diyos. Verse 20, ito na yung pinamemorize sa atin nung nakaraang 2019. Magkaroon tayo ng activity, mga mahal na kapatid. At ako yung nakakuha nito, mga mahal na kapatid. So, now unto Him that is able, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang, sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi or iniisip. Diba? Sabi pa nga kasi, mga mahal na kapatid, kapag ka yung katawan mo ay nagkikrave ng isang bagay, alam ng katawan natin kung ano yung nagkukulang sa atin. Kung nagkikrave ka ng matamis, kulang yung katawan mo ng matamis. Diba? Kapag ka yung bata nga, kagat ng eraser, diba? Kulang sila ng sulfur. Sabi doon sa pag-aaral, mga mahal na kapatid. Kaya kung ano yung pinakauuhawan natin, natural type spiritual, dapat ma-fill ito, fill my cup. Dapat maano to, mga mahal na kapatid, masatisfy yung pangangailangan natin. So wag lang yung salaman, mga mahal na kapatid. Dahil kamatayan yung idudulot niyan. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Last verse 21. Ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman. So yung iglesia, yung katawan ni Kristo. The church, mga mahal na kapatid. So balikan na sa John chapter 4, bago natin balikan, yung Ephesians chapter 4, ay tingnan muna natin dito. John chapter 4, verse 34. So, sinabi ng ating Panginoon, ito yung pangusap ng ating Panginoon. So, yamang pinag-uusapan natin ang ating mayroong kinalaman sa pagkain, physically and spiritually, mga mahal na kapatid. Ang ating Panginoon ay nakapangusap ng ganitong bagay. Jesus said unto them,
My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Diba? Yung pangaral kanina, mga mahal na kapatid, kung sino man ang gustong sumunod sa Panginoon, kinakailangan tanggihan ang kanyang sarili. Pasanin ang krus ni Kristo, pasanin yung mga burden, yung kalooban ng Ama sa Kanya, and to finish His work. So, kagaya ni Naaman, mga mahal na kapatid, ito yung nakita ko habang tuturo ang ating kapatid. Kung hindi natin madidinay yung ating mga sarili, napakahirap pong gumawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Naaman, mga mahal na kapatid, meron siyang pangangatwiran. Meron siyang sariling doktrina. Meron siyang sariling pangangaral. Diba? Meron siyang sariling basihan. Hindi niya magawang i-deny. Pero nang magawa niyang i-deny yung kanyang sarili, nagawa ng Diyos na ibigay yung kanyang pangangailangan. Diba? Kung magagawa lang din natin to, mga mahal na kapatid, diba? Sabi yung pangangaral, pagtuturo kanina at pangangaral, kung tayo ay nagiging mapagbantay, kung ating matatalikuran yung sarili nating pangangatwiran, at ang magiging pangangatwiran natin ay ang salita ng ating Panginoon, magiging healthy tayo sa kanyang harapan, mga mahal na kapatid. Gaano man kabigat yung krus na ating pinapasan, mga pagsubok, mga lalahanin, gagaan ito, mga mahal na kapatid. At kayang ipanauli ng Diyos, kaya niyang i-restore. Di ba? Nung question and answer, paano ba makakabalik yung unang pag-ibig? Sabi nung kasagutan, balikan mo kung saan ka nahulog. Balikan mo yung salita. Balikan mo yung pag-ibig kay Kristo. Sabi pa ng Panginoon, He is the restorer. Amen. Kaya niyang ipanauli yung kasiglahan mo, yung kagalakan mo, yung kalakasan mo nang una kang sumampalataya sa Panginoon. At magagawa mo rin sa panahong ito. Kung kaya mong balikan yon, noon nga ang panahon na yon, kulang pa yung pagkaalam natin eh. Hindi pa tayo sinusuplayan ng napakaraming kaalaman at karunungan. Pero kung mapagkukumbay natin yon ngayon, mga mahal na kapatid, higit pang mga bagay ang magagawa natin para sa Panginoon. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, Jesus said unto them, ang aking pagkain, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Diba? Ano yung pagkain natin? Gawin yung kalooban ng Ama. Sa tingin mo, kung gutom ka sa salita ng Diyos, magagawa mo kaya yung pinapagawa ng Panginoon? Hindi. Magkakamali lang tayo. Magkakamali lang tayo. Kasi baka ang mangyari, puro na lang pag-aakala yung magawa natin. Bakit? A double-minded man is unstable in all his ways. Dalawa yung akala mo eh. Dalawa yung kaisipan mo. Na dapat isa lamang kaisipan. One Lord, one faith. Isa lang pananampalataya. Diba? Mga mahal na kapatid, magagawa natin ito kapag napuno tayo ng salita ng Diyos. Sabi pa nga, blessed are they who hunger and thirst. Sa Matthew chapter 5 yan, mga mahal na kapatid. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they are be filled, mga mahal na kapatid, sapagkat sila ay pupunuin. Kung sila ay mauuhaw at magugutom sa katuwiran ng Diyos, sila ay pupunuin, mga mahal na kapatid, at sila ay bubusugin ng Diyos. Hallelujah. Yan sa beatitude yan, mga mahal na kapatid. So mapapalad ang mga nangugutom at nanguuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. So they are magiging filled sila, mga mahal na kapatid. Kaya kung hindi na tayo nauuhaw sa salita ng Diyos, dalawa lang ang pwedeng ipakita nito. Diba? Puno na tayo. O kaya naman, ang ating laman na yung higit na nagkikrave at hindi na yung pagkatao. Loob. Kasi mga mahal na kapatid, kung higit na mayroong impluensya ang ating mga pisikal na pangangatawan, then
natatakpan po yung pangangailangan ng ating spiritual na kalalagayan. And huling mga talata, Revelation chapter 7, verse 9 to 17. So ito pong talatang ito, mga mahal na kapatid, ito pong chapter na ito, ay binanggit dito yung 12 tribes, mga mahal na kapatid, na maliligtas. At sa verse 9, and after this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds, and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. In verse 11, and all the angels stood around about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worship God. And verse 12, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. Verse 13, at mayroong pagtatanong dito, yung isang elder, o si Juan, mga mahal na kapatid, and one of the elders answered, saying unto me, o nagtanong yung isang elder doon sa langit, sa Tagalog, basahin natin, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. So sino-sino daw ito? Yung nagkaroon ng damit na ito na mapuputi, mga mahal na kapatid. In verse 14, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapigatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So sila yung mga ligtas na nangalinis, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng dugo ng kordero. And verse 15, up to verse 17, sabi rito, mga mahal na kapatid, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. At sila ay papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay. Verse 15, nalaktawan natin, mga mahal na kapatid. Kaya't sila ay nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-araw sa gabi. Araw-araw, sa Kanya araw at gabi, sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. So ano yung binasa ko kanina? Sabi ng ating Panginoon, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. And verse 16, mga mahal na kapatid, sila ay hindi na magugutom pa ni mauuhaw pa man. Ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. So nawa, makita nyo, mga mahal na kapatid, yung gusto kong ipakita dito. Sila na naglilingkod sa Panginoon araw at gabi ay hindi na kailanman magugutom pa. Diba? Sila ito, mga mahal na kapatid, they shall hunger no more, neither thirst anymore, neither shall the sun light on them, nor any heat. Verse 17, for the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them unto living fountains of water, and God shall wipe away all tears from their eyes. So, iba na yung kalagayan natin dito, mga mahal na kapatid. Iba na, dahilan yung dinidesire talaga ng isang tao, mga mahal na kapatid. Yung kinagugutuman talaga ng tao, hindi yung ng laman, mga mahal na kapatid, kundi nung kanilang kaluluwa, nung kanilang espiritu, ay sa panahon na ito, ay mabubusog na, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto ninyong mabusog ang inyong mga kaluluwa, our great nutritionist, mga mahal na kapatid, ay nagpapayo sa atin, huwag nating pabayaan ang paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat doon tayo nabubusog. Doon tayo pinapawi ang ating mga pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng ating Panginoon. So sabi doon sa Ephesians chapter 4, tayo po ay magsitayo, mga mahal na kapatid. Nagbigay ang ating Panginoon ng mga kaloob na ito. He gave some apostles,
some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Ang mga doktor na ito ng Panginoon. Hallelujah. Ang mga doktor na ito, which is the fivefold ministry, ay mayroong nangunguna sa kanila na isang dakilang doktor at isang nutritionist, mga mahal na kapatid. Alam ng Panginoon natin kung ano ang pangangailangan natin. At ito'y ipinapasa lamang, mga mahal na kapatid, sa 5 lingkod na ito na ibinigay sa mga huling araw na ito. Sa ano? Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, and to the measure of the stature of the fullness of Christ. Diba? So napakasarap nito, mga mahal na kapatid. Nawa makita natin kung sa ating ospital ngayon, sa pisikal, ay mayroong kakulangan na yung kanilang inirereseta ay mga bagay na artificial. Mayroong dakilang nutritionist, mga mahal na kapatid, na ang kanyang inirereseta sa atin sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos ay mga pawang natural na bagay at makalangit na bagay which is supernatural, mga mahal na kapatid. Na from natural ay dadalhin tayo to supernatural things. From the earthly to the heavenly. Amen. Mula sa may kasiraan patungo sa walang kasiraan, mga mahal na kapatid. At yan yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano sa Genesis, mula sa walang kasiraan, nagkaroon ng kasiraan. Ngayon din sa panahon natin, mula sa may kasiraan, patungo sa walang kasiraan. Sabi pa rito, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So yan siya yung pinakapangulo, mga mahal na kapatid. From whom the whole body fitly joined together and compacted by the which every joint supplied according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So, hanggang sa abutin natin, hallelujah, ang isang matibay na pagkakaisa na kung saan ang pag-ibig ay nandoon. Amen. So, yan na po yung kakumpletuhan, mga mahal na kapatid, ng isang buhay, ng isang Kristiyano, isang katawan ng ating Panginoon. So, sa oras na ito, marahil ang oras ay hindi magpapahintulot. So, nais ko na lamang na manalangin tayo, mga mahal na kapatid. So, hallelujah, yuko po natin ang ating mga ulo minsan pa. At kung naunawaan niyo po yung nais na iparating sa umagang ito, nawa, hallelujah, magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Tayo po ay umuko, mga mahal na kapatid. Pupurihin ka aming Panginoon, our great physician, our great doctor. You are the Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Chedkino, Jehovah Nisi, Jehovah Mekades, Jehovah Rapha. Hallelujah. You are the Jehovah, ikaw ang Panginoon ng lahat sa bawat isa amin. Ikaw ang nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan. Sa nangangailangan ng kagalingan, hallelujah, nandiyan ka, Panginoon, para magpagaling sa bawat isa amin. Sa nangangailangan, hallelujah, ng pangangailangan sa mga pinansyal, hallelujah, mga material na bagay, nandiyan ka, which is our Jehovah, which is the Jireh, which is the Lord Jireh, hallelujah, na nangangailangan ng pagtatagumpay, hallelujah, nandiyan ka, Panginoon, para tulungan ang bawat isa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan na kilalanin ka muli namin sa aming mga buhay. Hindi dahilan sa nakalimutan ka namin, Panginoon, kundi pananariwa muli, Panginoon, hallelujah, na ikaw ang may kontrol sa aming mga buhay. Na kung saan ang aming mga desisyon, minsan, Panginoon, kung kami ang nasusunod, napakaraming pagkakataon na kami ay pamali-mali. Kami ay nagkakamali, Panginoon. Pero sa panahon na kami ay sumasangguni sa iyo, we take your advices, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi lamang para sa kagalingan, kundi para sa pananagumpay namin, Panginoon. Hallelujah. Ay nawa, sa panahon na yon, humingi kami ng advices. Alam namin na ito ay nagdudulot sa amin ng pananagumpay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, papasalamat kami sa mga salitang ito na minsan ay medyo kakaiba, Panginoon. Pero ang nakikita namin ay ikaw pa rin, Panginoon, sa aming mga buhay.
Kaya sa oras na ito, Lord, marahil kulang ang oras para pag-usap nito. Marahil ang aming kapatid, mayroong may dadagdag, Panginoon. Akin itong pinagkakatiwala sa iyo, paging man sa Kanya, na marahil madugdagan, dahilan ng iyong lingkod, ay mayroon pa rin kakulangan, mayroon pa rin hindi abot sa sukat ng pananampalataya ng iyong lingkod. Pero sa tulong ng 5 ito, Panginoon, ay magkakaroon ito ng kasapatan, Panginoon. At nandyan ka rin, Panginoon, na tumutulong sa bawat isa amin. Sa oras na ito, Lord, alam ko, mayroon kaming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan physically, Panginoon. Pero kagaya ng aming pinag-usapan sa magang ito, hindi ka lamang after sa kagalingan sa physical, kundi after ka, Panginoon, sa physical, sa spiritual na kagalingan ng bawat isa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, mayroong request prayer, Panginoon, na pinaabot sa safe delivery ng aming kapatid, Sister Elaine. Marahil, di namin alam kung kailan bukas sa mga susunod na araw. Nawa, Panginoon, hallelujah, ikaw ang bigay sa kanya ng mainam na panganganak, Panginoon. Marahil mayroon pa mang pain, pero nawa, Panginoon, loobin mo na wag nang dumating pa sa cesarean section, Panginoon, ang kanyang panganganak, kundi safe delivery, Panginoon, ang aming nais. Ito po ang nais ng bawat isa amin. Sama-sama namin dinudulog ito sa iyo, Panginoon. Nawa, maging mainam at maging maayos ang panganganak ng aming kapatid. Kaya sa oras na ito, Lord, mga kapatid din naman, marahil na mayroong mga inuusal sa kanilang puso na nangangailangan ng kagalingan, physically, pagalingin mo po nawa sila, Panginoon. At isa pa sa mahalagang bagay, ang spiritual na kagalingan ng bawat isa amin, dahilan marahil, Panginoon, di na namin nabasa, mayroong mga envying, Panginoon, at kung ano pang mga sakit sa kaluluwa, Panginoon, ay yun nawang pagalingin, Panginoon. At pagalingin mo nawa ang bawat isa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, sapagkat ito ay mabisa, kagaya nga ng Hebrews chapter 4, verse 12, na kaya nitong pagalingin, hallelujah, ang mga nasa kailaliman o nasa pag-ihiwalay ng aming espiritu at kaluluwa, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, akin pong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Salamat po sa pangungusap mo ng iyong salita kanina pa, Panginoon, hanggang sa oras na ito. At mamaya, sa gawain din naman ng youth, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Amin po itong binabalik sa iyo, pinagkakatiwala ang lahat, binabalik sa iyong banal na pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid?